Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Emis mo yata nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo. 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Oras nato ning punto alas 8, maupay nga aga, bugos nga rehiyon 8. Welcome back din sa nato na programa Good Morning Eastern Visayas. Thursday edition, pitsa 11 sa bulan San Hunyo tuig 2026. Kapod ko sa control si Ray Sano ngayon si Joven. Ako naman yung sangkay, yung surugon sa gagin ng Gin Navilon, magsiserving host. Yan ang adlaw. As usual, makakaupunta para sa mga ratsada sa mga balita sa era-era tagsa-tagsa ng mga lugar. Ang aton kaupod sa pamamahayag, bugto sa pamamahayag si kasamang Aljon sa Sugod Southern Leyte. Gan sugad man sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan City si kaupod Sok Aberia. Gan sa PIA Naval si Sir Bong Pidalino. Good morning. Yan, diri kita magkarag sa oras aton nayana tigangan ang ratsada sa naton mga hulagway. Good morning liwat kan Miss Mikay sa DYDC FM Biska, Baybay City, Leyte. Una-unta ang Borongan City, yes, kasamang Sok. Good morning, ikaw na. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Nga na mustayo nga danatan ng mga kausa dida naman ha DYOJ Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kalbayog. Nga ito nagwa-watch, nagmamati hiton Good Morning Eastern Visayas, maupay, mabaysay, maadyong buntag, tikang hidbugos nga PCO family, din naman na Eastern Visayas, ngan hiton DYDC, ang ating kapatid akadem. Umadakan Sir Bong, amon Sir Bong, ang tabayanan na tunimo pa trivia. Sir Bong, ito PIA Southern Leyte nga ginpapalanggan ni Order Rian Arinto. Uy, na si Ate Mikay. Ate Mikay Gonggora itong DYDC atong Sibianan na natin igindadasig may State University din na Eastern Visayas atong Visayas State University VSU. Aton liwat kapatid Sugod Southern Leyte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Southern Leyte. Ang papalanggain ni Rano ni Sir Dudens Alaras. Mustayo, sir? Siyempre, atong natin hindi kapatid nga super taking engineer, thanks much Engineer Alquin Baldonido. Nakaran ko liwat itong Amunisem kanati Ruth Rivera Abunda an kan Shaftek Yudes nga naton amon admin kan Kuya Buboy Robin nga na syempre ito na aton na mga
kasubong liwat adto naton mga kugihan nga mga kausa hiton production team ito ni Radyo Ate Daisy Ate Pen Ate Dayan nga magiging kasubong naton hit pagpapadangatan mga balita dili haamon uy nasa ring dito naton mga friendship nasa ring makunoy pag-asa nga onset na kan tag-uran sa litura na hira magpapaanunsyo hadton pagtaga head index nga nagpapabilin man la nga naglalalahing gab it kamapaso ni Mr. Sandy dihamon palibhasa kami adton syudad hana Borongan in gintatawag kami nga the city of the golden sunrise talaga mo nit pinaninindigan super kami diding kamainit. And yes, ito ang mga concessionaire and DWD in nailiw na itong awas si tubig ilabi na ang didiha downtown area. Uy, natin ngayang kauban ni Kuya Aljon Malon. Ito, naabat hit pagmahal hit rice terraces. Pero ito didihamon, inaabat na kami didi labi na aton mga concessionaires and Borongan Water District hit haros waray na awas itong tubig downtown area. Yay, tipid-tipid kita hitong tubig, diri la hitong kuryente. Tapos pag taga-kuryente, big check naman, waray abiso, hin power interruption, adto naman mga kasubungan, Eastern Samar Electric Cooperative, kung may man nagtatabo nga tigda nga mga pagpareng, emergency nga mga pag-brownout, indiretso naman ito nira. Binabaton, kudos guys. And pag taga-pasi orden, big check liwat. Bisan gab si Irok, diliton mga strategic point may nagpaka bantay ngamon mga kapatid nga mga pulis. Ato Borongan City Police Station. Tapos didi naman hamon hingkelep ihay, paru-pariho, didi naman hiton mga strategic nga mga kakalsadahan. Sugad-sugad kami nag-PP out kay pagkakalas 5, naglalatag ito natin mga men in uniform, mga taga-HPG, police, nga nanamon, mga traffic enforcer. So damo it nakukutang kay ada bangin waray lisensya. Bangin pasuit ORCRs animate ang kalsada basta 5 o'clock nga dahil pagsiram-siram suga din ang PP out hintupad etc. So sige, panlukat kam hita mga gingkikinanglan nga mga requisitos para diri maabala iton iyo pagbiyahe kakalsadahan. Ikan painihan entradahan klase and before pa nga ni a week before sige na nga na pwesto diday may na mga checkpoint aton aton o naglalatag hira aton aton na mga kasumbong labi na HPG tapos sa dapan LTO pag sureness nga aton mga motorista inkompleto recados ang kikinahanglan nga mga requisitos nga di na kita taon aton i-share nga mga balita nga ginandam aton iyong mga kugihan nga mga kausa di naman istasyon DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Adi adto na pirala ini adton amon papatikim nga mga balita unina hit ikaduha nga paypay hiton good morning Eastern Visayas. Eto mga malinampuson nga mga aktibidad. Ito ato Eastern Samar PDRMC nag-aprobahin resolusyon para han pagpurma hin El Nino Preparedness Task Force. Samtang bloodletting activity malampuson nagindumaran RHU kinapundan. Extension units sa isu arteching ang Balanghiga ginhimo na nga regular nga campus para mapakisig ang edukasyon ha Eastern Samar sa malapakan Kong Shen Gonzales. Ito para natin mga kapatid LGBTQ Pride Month Outreach Activity malampuso nga gimbuhat first ESPMC mga kabataan kinarawat in school supplies. Pirala ini aton mga balita nga ginandam adton yung stasyon DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan pagyantabay aton mga katukiban unyang taud-taud.
Good morning, Eastern Visayas. Salamat kaupod Sok sa DYES Radio Pilipinas, Borongan City. Katulungan kita sa Sogod, Southern Leyte. DYSL Radio Pilipinas, Sogod. Yes, kauban Aljon, Majong Buntag, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Nakamute. Eastern Visayas. Nakamute ka, Aljon. Yes, Sir Gene. Okay na, okay na. Yes, good morning, Sir Gene. O gingon man sa ato nga mga kaubanan sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Likewise, sa line pa nato nga sister station ang DYES Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, Atisok, Abiria, mayong buntag diha kanimo Atisok. And ingon man sa ato nga kaubanan sa Akadim, sa Visayas State University, Ate Mikay Gungora. Good morning kanimo Ate Mikay. And ingon man sa ato usab nga kaubanan sa Philippine Information Agency, partikular sa Southern Leyte Provincial Information Office, kang Sir Bong Pedalino. Sir Bong, good morning. O ingon man sa ato nga mga higala diha sa Dakbayan sa Maasin. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malot ug kauban nato sa Master Control Engineer Nuki Parado. Update kita, Sir Gene, Ati Sok, Sir Bong, Ati Mikay, sa panahon diri sa lungsod sa Sogod, ingon man sa Pacific and Panaon area, no? Nagpakita gyud sa iyang kahayag si Haring Adlaw, hingpit mga kaigsunan. In fact, init nga panahon ang ato nga nasinati sa kasamtangan, sanglit constant nato, no? Nga reminder na dili malimot sa pagdala gyud sa inyong mga proteksyon, no? Payong, kalo ug uban pa nga mga klase sa panangga, no? Aron gyud dili kini nga maintan or kung ugaling kalit nga mulubad ang panahon o dili usab mahumod, no, kung mubundak ang uwan. So mao kana ang kanunin nato nga pahinumdom mga kaigsunan, no. And of course uban ni ana nga pahinumdom, ang pahinumdom usab nga mag-amping kita sa ato nga tagsa-tagsa ka mga panglawas, no, inviting kaayo ang panahon karon sa mga nagkadaiyang mga sakit, no, ubo, sipon, personally natakdan gyud, no, and mga trangkaso. So make sure mga kaigsunan nga we have to guard, no, ang ato nga kaugalingon, moinom og daghan nga tubig and magpabilin no nga healthy sa matag adlaw. Samtang update kita sa ato nga linya sa kuryente, nagpasabot ang Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco nga adunay power interruption, no, nga mahitabo unya magsugod alas 9 sa buntag and mulungtad kini hangtod alas 5 sa hapon. Din partikular nga maapektuhan ang mga konsumidores sa Purok Magsaysay, Itson, Macrohon, no. Rason matod pa sa Soleco adunay paghimuon nga rerouting sa secondary line nga naapektuhan sa building construction, no. Mao kana ang gipasabot sa ato nga Soleco so far nga lauman nga scheduled power interruption para niining simanaha, no, in general. So para gihapon sa dugang pa nga mga advisories mga kaigsunan, kagahapon adunay mga emergency power interruption, no, para mas masayod kita niini nga naasoy nga mga eksplanasyon, mga pasabot sa Soleco. I-follow ang ilang Facebook page, ang Southern Leyte Electric Cooperative Incorporated, mga higala. And update sa ato nga linya sa kining tubig, no, sa kasamtangan padayon ang supply apan adunay masinati usahay nga fluctuating, no, muhinay nga kining supply sa tubig and ato na lamang pod nga pag-advise, no, nga magapundo kung ugaling gikinahanglan, but make sure pod ang mga gipang pundo mga kaigsunan, no, nga aduna kini igo nga takob kay simbako, no, diha pod bayan lagi o kining dengue for example, no, nga sakit mga higala. Peace and order situation, generally peaceful ang mga kalungsuran, no, dinhi sa probinsya sa Southern Leyte. Hugot karon nga gibantayan sa kapulisan ang ilang tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, especially nga kaliwakanan ng mga kalihukan. Adunay mga lokal nga panggamhanan nga nagsaulog sila nga mga charter anniversary, no, adunay mga LGUs nga magsaulog pa sila nga kapistahan. In fact ang ato nga probinsya, no, magsaulog sa
sa atong ika-66 nga founding anniversary, and today ang kick-off ceremony mga kaigsunan, and I think adunay mas detalyado nga update niya na no si Sir Bong Pedalino ang atong kauban diha sa Dakbayan sa Maasin. Alright, ug para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod, para sa Webes nga edisyon nining atong programang Good Morning Eastern Visayas sa Hunyo 11 tuig 2026. Mga miyembro sa Farmers Association sa lungsod sa Hinunangan Southern Leyte gibansay kabahin sa Abaca Handicraft Making. Usa ka senior citizen giila nga best farmer Sanhawan Southern Leyte. Special non-working holiday gideklarar sa lungsod sa Buntok Southern Leyte karong Hunyo 15. Southern Leyte nanganda mabatok El Nino. Task Force gimugna. Og social pension payout sa mga senior citizens pagahimuon sa isla sa Limasawa. Karong inyong atangan kay sa ato nga pagbalik kompleto detalye sa naasoy nga mga balita ang atong ihatod. Ini lamang gihapon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat kasamang Aljon, DYSL Radio Pilipinas Sugod, Southern Leyte. Ngadto naman kita sa Takin nga LGU sa Maasin. Tigal sa PIA Southern Leyte. Yes, Sir Bong. Good morning. Ikaw na. Good Morning Eastern Visayas. Adjong buntag, usap diha kanimo Sir Jane Nabilon diha sa DYOG sa Calbayog. Ingon man sa itong mga kauban sa buhat diha sa Moong Sibian, sa itong mga ka-PCO. Good morning, Sab. Diha sa akong kalalawigan ka-probinsya sa DYSL Sugod o sa itong mga kaubanan diha, mga ka-PCO sa Moong Sibian. May buntag, Sab. Diha sa atong kauban sa Burungan, DYES, si Ma'am Sok Abiria, o sa atong mga kauban sa buhat diha, mga ka-PCO dihang dapita sa Burungan. Good morning, Sab, sa atong kauban sa Akadim, si Ma'am Mikaela Gungura, o sa atong mga ka-Akadim dihang dapita. First time ni sukad sa akong nabandayan nga majority ang mga boys dinhi sa gihimo na itong kalihukan nga pagsibya, paghatag og impormasyon, serbisyo ngadto sa mga katawhan. Mga kaliwat ni Adan murag mo nag-majority karon. Kining pong majority murag nahimo na ning ako majority, minority. 11-12. Muting kag atong paminaw may nguntag majority pero na mo pupunoy new majority. Pero nagpabilin kuno ang majority. Bahala na sila diha. Basta kay padayon ta dinhi pagserbisyo sa atong mga kaigsuonan. Atong panginaot nga bisan asa man sila karon nahiluna anaagya pod sa kapiskay. Sa ilang pangliok-liok way mga gihambin nga mga palatian kun mahimo lang. Diri sa Dakbayan sa Maasin, Sir Jean, Ma'am Sok, Ma'am Mikay, Sir Aljon, nagpakita na ang adlaw apan di gyud kaligayan mataganon ugunya sa pung pasta kapag-asa dunay mga scattered clouds o posible nga muuwan. Ganiha ganing kadlaw nag-uwan man ug kayno nahawlili na mo tuwak may kay may tuwak no. Hangtod karon mga sawa na pod mo uwan. O bumikan sa maong gahimtang sa panahon nga uwan, hapsay ang pagbalik sa atong mga kabataan ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Ang DTI Sab nag-ingon nga suggested retail price lamang ang presyo sa mga school supplies karon nga gipatuman. Wa do mula pa sa SRP hinuon miubos kuno. Adto rin Biyernes, Sab, naisgutan ang kining class suspension kay klaro sa taga DepEd nga ang school head yun ang dunay dakong say, ang dunay dakong desisyon kung magpa-suspend ba sa klase kay lain maliging sitwasyon no. Ang usa ka lugar init, ang usa ka lugar dito nagsige nag-uwan, labi nas bukid. So mulatas pang mga batag kapila sa usa ka suba, usa na kuna kasuba nagliko-liko. May kuan yun no, may authority inundang po nga ang school heads pag-declare di na maghuwat sa LGU o unsa bang mga considerations. Sa laing bahin sa atong kemtang sa
kuryente, gisulti naman to ni Sir Aljon ang emergency scheduled interruption. Karon na ay emergency diri sa Dakbayan sa Masin. Nagkaroon adlaw gyud ni alas 4 ganyan kadlawon hangtod alas 8 na humana tingali. Porsyon diri sa may tunga-tunga sa Old Luz Pharmacy ngadto sa Makrohon, Padliborgos ug Malitbog, taas-taas man daay ni. Ang hinungdan mag-repair sa damage nga circuit breaker sa New Masin 10 MVA substation abi banahog diri Ranis Masin. Mukanat man daay hangtod sa Malitbog. Anyway, 4 to 8 AM may gingon. So unsa na may oras ron? Alas 8:20 naman. So humana tingali, hopefully aron matuhay na po ng ilang mga kalihukan diyan. Sa kahimtang na to sa Kapsay ug Kalinaw, generally peaceful og in relation sa pagbalik karon sa eskwela, matod pa ni Sir Aldos sa Rua, 500 kapin ka mga police personnel kauban ng ilang mga multiplier forces ang gipakatap sa atong lalawigan ron gyud pag secure sa opening of classes. Apil na sa giingon ni Ma'am Aberia kaniya nga magbantay lagi po, mag-checkpoint, maglinya na ng mga motor nga wa ay mga rehistro ang mga driver may lisensya. Usahay maapil na katala kaya ito mga motor may rehistro na kung tayo lisensya ko. Okay, sa dili pa sa itong nagbinugtong headline as usual. Nagsaramat na makaduha lagi headline. Arita sa itong gamayng trivia, Ghost Heart. I-transplant sa mga sakitog kasing-kasing. Apan unsa may ganing Ghost Heart? Under experiment pa na, gitunan pa ni karon nindot lang minahon Ghost Heart. Kag nga kasing-kasing apan laktod pagkasulti, kasing-kasing ni sa baboy. Oh. Pig in English. Yes, you heard that right. Kwaon ng kasing-kasing sa baboy, inigihaw, dili isugba, ugasag maayo, sabunan hangtod maputi as in plain white na injikan o stem cell gikan sa tao nga butangan niini. O presto, kung walang pos, ang tawag sa kitog kasing-kasing mabuhi pa tungod sa pisa sa baboy. Ghost Heart ang tawag aron sosyal. Giba na bala masugda ni mga 6 to 7 years ka tuig no gikan karon kay sa miyaging tuig 2025 milampos naman dili noon to kasing-kasing kundi atay sa baboy ang gihulip sa sakitong atay sa tao. O kung pwede ang atay matulpas mga scientists nga nagtuon ini musunod na ang kasing-kasing dito sa Amerika. Then gitun-an gyud ni pagayo sobras 100,000 ka tawo na ang naa sa waiting list. Desidido mapulihan ang ilang kasing-kasing o kasing-kasing sa baboy ang donor organ. Matinuod na ginang maingon nato nga my mom, my dad is not a pig. Pero kasing-kasing na baboy ay kung manatinig baboy na to. Simba ko yung taon. Anyway, sa atong headline, mga panimalay nga naa sa giingong marginal sector sa lalawigan nakadawat og rice subsidy gikan sa gobyerno. Kini mao yatangan sa atong mga suking tigpaminaw inigbalik sa ikadawang hugna ning atong Huybison nga edisyon sa Tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Sir Bong Pidalino, PIA Southern Leyte. Ganda naman kita sa Baybay City. Yes, Miss Mikay, good morning. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Yes, Eastern good morning, maupay na aga Sir Jean sa Radyo Pilipinas Kalbayog, and of course kang Ma'am Sok sa Radyo Pilipinas Burungan sa ato mga suking tigpaminaw no diha sa Samar. Ingon man diha sa Radyo Pilipinas Sugod, Aljon, good morning, maadjong buntag, and kang Sir Bong maadjong buntag usab kanimo diha, and sa atong mga tigpaminaw diha sa Southern Leyte. Ingon man sa atong tigpaminaw mga ka DYDC no diri sa Baybay City o sa atong VSU, of course atong presidente Dr. Pros IBFS. Good morning, maadjong buntag, happy Thursday mga higala sa kahanginan. Sa ngalan sa station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora yung makauban karong Huwebes nga edisyon din atong Tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. So alang sa atong mga pasiyo ng impormasyon, maguna kita mga higala no sa update sa atong panahon. So diri sa atong nahimutangan sa dakbayan sa Baybay, so mostly cloudy, mapanganuron gyud ang atong nasinati karon nga panahon.
walay init o wala nagpakita ang atong haring adlaw mga higala. So cloudy pero dili pud ingon gyud nga dunay baga nga dag-um. So cloudy lang lang ang atong panahon karon. So mostly cloudy. Nasa 27 degrees ang Celsius ang atong temperatura karon mga higala. So dili kita kumpiyansa no, magdala na lamang tadaan og payong o proteksyon sa ulan kun ugaling adunay mga pagulan nga tumasinati karong adlaw. So dapat andam maperme labi na sa atong mga Viscans sa atong mga estudyante no. Okay, so mo kanang update sa atong panahon. Next mga higala ato dunay pakibalo no, ginigikan sa Baybay City Information Office adunay tree planting and coastal cleanup activities in celebration of the 19th Baybay City Charter Day. O adunay pahigayon na karong Hunyo 11 ug 12 ang maong tree planting and coastal cleanup. Ngunit ini giawhag ang mga empleyado sa dakbayan sa Baybay no, ang mga empleyado da sa LGU Baybay nga mo partisipar ni ining maong aktibidades. And giawag usab ang mga partisipante nga magsulob og white t-shirt during the scheduled activities and attendance is compulsory. So mo kini ang pahibalo no gikan sa atong dakbayan sa Baybay. And sa naman sa Baybay City Water District sa atong tubig, so far walay abiso sa atong lauman ang padayon nga supply sa tubig. And sa Leco 4 sa atong supply sa kuryente adunay power advisory number 2026-043. Actually karong adlaw no, Hunyo 11 Thursday, emergency load splitting between 8:30 AM to 5 PM, so max of 3 hours. Ang apektado niini Barangay Campina and Barangay Baas, Hilungos. And aduna usay lain nga advisory number 2026-044 load splitting karong June 15 adlong Lunes kini mga higala. So 9:30 AM to 5 PM 8 hours. So ang apektado niini Barangay Naval, Hilungos mga higala. And sa lain pang update, sa atong kapulisan sa peace and order sa Baybay. Okay ang atong dakbayan no. So generally peaceful padayon ang atong kapulisan sa pagpahigayon ng mga aktibidades para mas mapaligon pa ang seguridad and luwas nga dakbayan sa Baybay. In fact, karon pud no bago lang nagpahigayon pud sila og kining pulong-pulong sa mga katawhan sa mga baybayanon kabahin ining heat stroke prevention tungod kay bag-o lang no nagpagawas pod og advisory ang DOST Pag-asa El Nino Advisory which indicates that El Nino conditions are now present in the tropical Pacific and may develop into a full-blown El Nino event lasting until early 2027. In fact, nunot po ni Ana ang atong VSU po ako na po i-segue i-relate po sa VSU nagpanaw o nagpahigayon po or nagpanawagan po no nga especially nga atong Disaster Resilience and Management Office sa tanang stakeholders, units, campuses and service offices across the VSU system nga kinahanglan gyud ta mag-adapt ta sa necessary preparedness and mitigation measures. So doon na nagkalain-lain nga mga water conservation and resource management no nga dapat tatong i-adapt or dapat tatong pagabuhaton aron at least ma-minimize no ang effect ni ining El Nino mga higala. So mao kana doon na pay nagkadaiyang aktibidades ang gipahigayon ng atong mga kapulisan, nagkadaiyang mga awareness no. Dissemination of mga mahinungdanong impormasyon balaod para mas mapalambo pa ang kahibalo sa atong mga baybayanan. Okay mga higala, mao kana ang atong mga pasiunang impormasyon ug adi kita sa mga balita nga nakalap karong adlaw. Kalahi Seeds nagpahigayon ng orientation alang sa mga benepisyaryo sa CFWHEI program. Ubi industry sa Baybay, mas gipaligon pa, field root crops nagpahigayon ng ubi production training sa mga mag-uma sa dakbayan. At ang iyang dugang detalye niini sa second half ng atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Daghang Eastern salamat Visayas. Miss Mikay sa DYDC FM Bisca, Baybay City, Leyte. Didi sa siyudad sa Calbayog, maadlaw, mapaso-paso na liwat ang lima didi sa siyudad sa Calbayog magkulop.
Salit para sa mga senior citizens, paglihila ka man ay paggawas, idala ka man ay sa iyo on mapaso sa iyo hawan. Ngan sugad man sa pagtaga peace and order, generally peaceful dito sa siyudad San Calbayog. Waray mga untoward incidents nga nagkahitatabo sa naglabaying 24 oras. Kagabi, damo ang nagsarok sa mga alugan tungod kay waray tubig. Magkulop, kakulop nga waray tubig. Dito sa amon sa Ipaw, kanina lang alas 6 na bumalik ang tubig. Pero as usual, nahigara na din yan mga kalbayog nun. Permi maluya ang awas san gripo danay waray. May anunsyo ang Calbayog Water Company sa water interruption, pero mauman lagyapon miskin waray anunsyo. Maulagyapon ang serbisyo, maluyan awas ng mga gripo dito sa siyudad sa Calbayog. Kung saan o naging privatize, mauliwat mag-eleksyon na untay ni sa ngatanan ng mga local water utilities din sa Region 8. Ayaw na kang pag-privatize, kay maumanlagyapon, di rin maupay ang serbisyo sa Calbayog Water, kung dito pa sa Manila Water. Sigilaan pag pinauminto sa sukot sa tubig, may danalawat environmental fee. Pero maumanlagyapon, di rin mo pa yung serbisyo, maluyan awas sa mga gripo, diri sa city proper, kan sa mga tagas ng mga lugar. Gawas ang city proper, padayong lagyapon nga nagihinantos sa pagmata sa katut nga sang kagabihon para lang makasalud sa tubig naton mga kalbayog nun. Na ano na ba ini? Calbayog Water Company. Bueno, para sa mga headlines nga i-share niya nasa pagtaga kuryente naman para sa itong mga scheduled power interruption sa Melco 1 agan irang mga abiso power interruption, scheduled power interruption sa Domingo, tikang alas 6 san aga nga do alas 6 san gabi waray kuryente. Apektado nga mga lugar Kapookan Substation, Feeder 11 and Feeder 13. Palanaskara Substation, Feeder 12 and Feeder 23. Usa ka oras, tikang alas 6 ang aga ng alas 7, imedya san aga, waray kuryente isolation. Usa ka oras, tikang alas 4:30 san kulop nga alas 6 ang gabi, normalization. Apektado ng mga lugar, Karayman Substation, Feeder 41 and 42. Sa Agustin Substation, Feeder 31 and 32. Tungod din isang pagbalhin sa 69 kV Calbayog Alin Feeder from 69 kV Bay C02 nga sa bago nga 69 kV Bay 03. May dalawat power interruption sa Huwebes, Hunyo 18. 30 minutos tikang alas 6 san aga nganto alas 7 san aga isolation. 30 minutos nuwa tikang alas 5 san kulop nganto alas 6 san gabi normalization. Apektado nga mga lugar yan ang Huwebes next week, Karayman Substation, Feeder 41 and 42, San Agustin Substation, Feeder 31 and 32. Ngayon, para sa ito na mga balita, mga headlines nga i-share sa DYOG Radio Pilipinas sa Calbayog sa second half. Sa Good Morning EV,
Adiyan mga headlines, Bayanihan Bulilit 2026 official na gintikan sa Kalbayog kunagi sa kick-off parade. Kalbayog City nagdumara meeting sa mga barangay officials para masulbaran isyu sa mga giutan. Ang maduwa itong mga headlines, mga detalye katukiban, nuran yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas, alas 8:34. Good morning, Eastern Visayas. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90%. Sa Sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 8:02 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, kasamang sok para sa buhay namanong balita, DYES Borongan, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Salamat SMG Nabilon, Eastern Samar PDRMC nag-aprobar ng resolusyon para pagpormahin El Nino Preparedness Task Force ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Ginaprobaranhan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council PDRRMC han Eastern Samar ang isang resolusyon para pagpormahan El Nino Preparedness Task Force durante han ira second quarter meeting han Hunyo 9 sugad nga pangandaman ha posible nga makisag tubtub ha sobra nga makisag nga El Nino nga mahimo umabot ha masunod nga mga bulan. Sumala ha pag-asa nagtitikadakan posibilidad han pag-uswag han El Nino nga mahimo magresulta hin mas mapaso nga panahon guti ay nga uran ngan mamara nga kondisyon nga makakaapekto ha supply han tubig, agrikultura ngan enerhiya. Sumalakan pag-asa Borongan Chief Ricardo Galupe hinay-hinay nga mapoporma na sabi nga weather phenomenon ha masunod nga mga bulan ngan posible nga magtika ura-ura ngadto ha katapusan nga bahin han tuig 2026. Dugang paniya posible na nga abaton ang epektohan mamara nga panahon tikang han Nobyembre ngan mahimo ini magpadayon tubtob siyaan nga katunga hantuig 2027 depende ha kakasughan El Nino. Sugad nga baton ha forecast iginlatag han mga hensya nga miyembro han PDRRMC ang ira mga preparedness nga mitigation measures para mapanalipdan ang mga importante nga sektor sugad han agrikultura, rekurso kadagatan, tubig ngan supply han kuryente. Haylarum han ginaprobaran nga resolusyon porbal nga tutukuron ang El Nino Preparedness Task Force nga ginkukomponer han amo gihapon nga mga miyembro han konseho agud mapadasig ang koordinasyon, pagdesisyon ngan pagpatuman han mga kinahanglanon nga aksyon kung magtikaraot ang epektohan klima. Naghatag luwat han report si Assistant Provincial DRRM Officer Livy Nicart mahitungod han padayon nga mga programhan probinsyal nga gobyerno para climate resilience, lakip nan pagdumarahan energy efficiency workshop, sugad nga siyahan nga pitad ngadto paggamit hin renewable energy. Nagpasalamat naman hi Vice Governor Maricar
season gutisan nga nagrepresentar kan Governor Ralph Vincent Ivardoni ang mga miyembrohan konseho ngan mga kabakyang ahensya ngan gintagan doon ang padayon nga paningkamot han probinsya a disaster preparedness ngan pag-atubang han mga epekto han climate change. Ang meeting ginpangunahan ni Engineer Thomas Campomanes ang PDRRMO ngan gintambungan han mga representante tikang han nasyonal nga mga ahensyan gobyerno, uniform services, mga opisina han probinsya ngan mga miyembro han lokal nga media. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas! Sa dugang pa nato nga balita, social pension payout sa mga senior citizens pagahimuon sa isla sa Limasawa ang ditali hatod ni Jevic Epiz. Radyo Pilipinas Report. Gipahibalo sa LGU Limasawa sa Lawigan sa Southern Leyte pinagi sa MSWDO kon Municipal Social Welfare Development Office o Municipal Treasurer's Office nga magasugod na karong simanaha ang social pension payout para sa kaduha nga hugna sa tuig 2026. Matod pa ni Jessamine Rin, MSWDO sa LGU Limasawa nga naasoy nga payout paghimon karong Hunyo 12 hangtod 13, 2026 din na moabot sa kapin 500 ka senior citizen ang ginauman nga makadawat sa naasoy nga ayuda nga nagkantidad og 3,000 pesos para sa tulo ka buwan nga pensyon. Mao kini ang schedule para sa payout karong Biyernes Hunyo 12 alas 9 sa buntag hangtod alas 10:30 sa buntag sa San Agustin Covered Court, alas 10:30 hangtod alas 12 sa Odto San Bernardo Covered Court, alauna sa hapon hangtod alas 3 sa hapon sa Barangay Kabulihan Covered Court o alas 3 hangtod alas 5 sa hapon sa Barangay Triana. Samtang nagkasabado Hunyo 13, schedule nagkabuntag sa Magallanes Barangay, particular dito sa National Shrine Grounds o ginagkahapon adto sa Lugsungan Covered Court. Ang mga beneficiary nga dili maka-claim sa ilang schedule sa nasoy nga payout mahimong gihapon nga mo claim sa Hunyo 15 hangtod 17 o bisitahan lang ang MSW office o di ba kaha ang Municipal Treasurer's Office sa lungsod. Ang LGU Limasawa o DSWD nag-awhag sa mga beneficiary nga sundon ang schedule o magdala og gusto mga dokumento aron malikayan ang kalangan sa pagkuha sa social pension. Balita gikan sa isla sa Limasawa, lalawigan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa report Jevic Epiz. Good morning, Eastern Visayas! Samtang sa laing bahin, ikadiri sa dakbayan sa Maasin, ang national government pinagi sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, nagpangapadapod og pagkaon nga sarang madungag. Katambayayong ang provincial government sa Southern Leyte pinagi sa Provincial Social Welfare and Development Office, PSWDO. Ang pagpanghatag og bugas ilawom kini sa ayuda para sa kapos ang kita program kun AKAP sa DSWD, usa sa mga social protection programs sa maong ahensya nga nagtabang sa mga kulang ang kinitaan. So by nini, sobra 5,000 na kapamilya o households ang hatagan sa di kalidad nga commercial rice sa pasiunang sawga sa distribusyon sa maging bulan dito sa mga kalungsuran sa Hinundayan, St. Bernard, Libagon o karong bulana Hunyo dinhi sa dakbayan sa Maasin. Sumala pa ni Alfonso Espina, ang in charge sa mga supply diha sa PSWDO. Sa Hinundayan o St. Bernard, ang mga gipang target ng mga beneficiaries mao ang mga mag-uuma. Sa Libagon, mga senior citizens o sa dakbayan sa Maasin, mga drivers o food delivery riders. Diin matag beneficiaryo na kadawat og tag 12 og tunga ka kilo nga bugas. Sa interview kaniya sa Philippine Information Agency, gibutyag ni Espina nga ang budget alang ni ini miabot og 10 million pesos o magapadayon pa ang pagpanghatag hangtod malukop tanan ang 13,000 kapin ka mga beneficiaries sa tibuok probinsya. Usa sa mga nakakuha sa maong rice subsidy mao si James Casinaw, 25 anyos, food delivery rider sa Pasabay. Minyo, may duha ka anak, pulos babae, mga bata pa.
Grade 2 ang magwang, unom kabulan ang manghod. Nagpuyo sila sa JK Village dili sa Barangay Cumbado, Maasin City. Matod pa niya, yawat na lang ang ilang gastuon sa pagpalit og bugas, mapalit nila kung magamit nila sa lalaing mga galastuhan, ilabi na sa mga panginahanglan sa eskwelahan. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pinalino, alang sa Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Sa lain pang balita, gikan sa VSU DYD's FM, Kalahi Seeds nagpahigay ng orientation alang sa mga benepisyaryo sa CFWHAI program. Ano ang detalye sa report ni Glory Kayunda. Nagpahigayon ng kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services kun Kalahi Seeds program o orientation alang sa hapit o sa kagatos ka mga benepisyaryo sa Cash for Work for Higher Education Institutions kun CFWHEI program dito sa RDE Hall kagahapon. Ang mga benepisyaryo sa CFWHEI program naglangkob sa hapit o sa kagatos ka mga estudyante nga kasamtangang naka-enroll ug mga walay trabaho nga graduado sa Visayas State University. Atol sa orientation, gipresentar ni Kalahi Seeds sa CFW Program Focal Person ang kinatibukang pagpasabot bahin sa programa, lakip na ang mga kwalifikasyon o paagi sa pagpili sa mga benepisyaryo, kinaiya o gidugayon sa trabaho, pamaagi sa pagbayad sa sweldo, monitoring o reporting procedures, ug mga form nga gamiton sa programa. Ubos sa programa, ang mga graduado makadawat og temporaryong trabaho sulod sa 25 ka adlaw nga adunay 8 ka oras nga trabaho matag adlaw. Samtang ang mga estudyante magtrabaho sulod sa 50 ka adlaw nga adunay 4 ka oras nga trabaho matag adlaw tungod sa limitadong pondo sa programa. Ang matag benepisyaryo makadawat og sweldo nga 452 pesos matag adlaw. Tumong sa maong programa ang paghahatag dili lamang og pinansyal nga suporta, kundi usab og kahibalo, kahanas ug bililhong kasinatian sa trabaho nga makatabang kanila sa umaabot nilang pagpangita og trabaho. Dugang pa giauhag ni Miss Ugmad ang mga benepisyaryo nga pahimuslan ang maong oportunidad aron makatigom og kasinatian ug makatukod og mas maayong kaugmaon alang sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga pamilya. Gikan sa VSU DYD's FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas! Bayanihan Bulilit 2026 opisyal na ang agintigangan pinagisan usa nga kick-off parade sa detalya din report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Opisyal na nga gintikangan ang Bayanihan Bulilit 2026 pinaagi sa usa nga kick-off parade nga gintambungan sa mga opisyal, mga magturutdok kabataan ngan mga ginikanan. Ang Bayanihan Bulilit mao ang national nga programa sa advokasya nga ginpapangunahan sa Early Childhood Care and Development o ECCD Council sugad sa Brigada Eskwela sa Department of Education nga tinuig nga inisyatibo nga nag-uurusa sa lokal nga gobyerno, mga ginikanan, voluntaryo ngan komunidad para limpyuhan o payon ngan andamon ang mga child development centers antis magtikang ang bago nga tuig eskwela. Nakiusa sa parada sira CSWD Officer Donato Albelda Jr., Focal Person Alma Miano, mga personahe sa ECCD ngan Protection Unit, mga field monitor, child development teachers ngan workers, pati mga kabataan sa ECCD ngan era mga ginikanan. Pinaagi san sini nga aktibidad, ginpapakusog ang espiritu sa bayanihan ngan kooperasyon, agud masiguro nga andam, malimpyo ngan taluwas ang mga sentro san pagkahibaro para sa kabataan sa pag-abre san klase. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Kadugangan nga balita, taking didiha, DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borangan, bloodletting activity, balang puso na gindumarhan RHU, kinapundan, ang detalye tikang kan kasamang Dayan Kamplon. Radyo Pilipinas Report. Balang puso nga nagbukat hin bloodletting activity, ang lokal ng pamunan Bungton, kinapundan, ipinaagan Rural Health Unit. Hapag isumpayan ng Philippine Red Cross Eastern Summer Chapter, hadunong kalabay nga si Mana. Di nagkarusa doon mga volunteer donors, healthcare workers,
workers ngan community partners hapag patuman hiniusa nga panuyo an makagdugtong hinkinabuhi pinaagi ng sabi nga blood donation drive. Ana sabi nga aktibidad inanunuyo nga mapakusog iton blood supply nga kinahanglan han mga pasyente nga manginahanglan hin blood transfusions durante hito ng medical emergencies, surgeries nga iba pa critical kondisyon panlawas. Ang mga donors sinakatagamtam naman hin libre nga snacks, lunch, groceries ngan health checkups durante ng aktibidad. Adton mga nakolekta nga blood bags sinigpapailaram hin screening para masiguro nga talwas ini para hiton mga pasyente nga magakarawat. Din kataliwan hiton screening inigdidistribuer naman ini ha magkalain-lain nga blood banks para ang mga pasyente nga manginahanglan. Ano sabi nga higayon in makakaghatag paglaom nga suporta nga da mga individual nga kinabuhin madepende ha timely access in talwas nga dugo. Ini nga aktibidad ni subay hito Republic Act 7719 nga mas kilala nga National Blood Services Act of 1994. Nagduduso voluntaryo nga pagdonar hitong dugo agud makaghatag insufisyente ngan malinis nga supply hin dugo ngan ma-regulate ang mga blood banks. Impormasyon na hikay pinaagihan RHU Kinapundan. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Dugang nga balita, tikang kangkad samang Dayan Camplon Pride Month Outreach Activity, malampusan liwat ng gimbuhatan First ESPM FC, mga kabataan kinarawat in school supplies. Radyo Pilipinas, report. Puson nga nagdumaray na outreach activity ang First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company or ESPMFC. Haylaram hito ng paumuno ni Officer in Charge Police Major Marvel Diaz. Ginbuhat ang aktibidad doon Hunyo 6 Barangay Hinulaso, Dolores, Eastern Samar. May pag-isumpay pagsalin urughan Pride Month. Ang aktibidad gintikangan hinusa nga symposium kasumpay Republic Act No. 11313 o ang Safe Spaces Act. Nga may panuyo nga mapahitaas itong hibaron publiko han importansya han pagmantener han talwas, may respeto ngan inklusibo nga espasyo kontra gender-based sexual harassment. Kataliwan han symposium ang First ESPMFC nagdistribuer hin mga higamit sa pag-eskwela nga da mga kabataan na nasabi nga barangay kumukaparte hiton irasaad nga padayon mga suporta hitong edukasyon ngan pagpurusa hiton kabatanunan. Ang aktibidad din naghatag kalipayan nga da mga kabataan ngan ining inisyatiba nagpapakita itong dedikasyon han First ESPMFC ha pakikig-isa ngan padayon nga paghatag serbisyo ha publiko. Sugad man pagpada nga tambulig ha mga nanginginahanglan samtang padayon nga ginduduso itong hibaruhan publiko ha mga balaod nga naproteher hiton dignidad ngan kaupayan hiton katawhan. Igin papakita hito na sabing aktibidad ang giya nga prinsipyo nga tagline han unit nga serbisyong may kasamang puso. Nagahatag doon hiton commitment at First ESPMFC ha pagpadangat hit mahinungdanon ngan compassionate nga serbisyo hamulupyo han Eastern Samar. Impormasyon na ikay pinaagihan First ESPMFC. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Daw nga salamat kasamang Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visaya! Samtang sa lain pa nato nga balita, Southern Leyte, nangandang Bato Quilinio, Task Force, gimugna ang detalye hatod ni Dalia Uri. Radyo Pilipinas, report. Alang sa pagpangandam sa panahon sa El Nino, nagpahigayon ng workshop ang probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte. Pinagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa PDRRMO Building, Capital Site, Barangay Asuncion, Maasin City netong Hunyo 9. Ang mga kalihukan kabahin sa inisyal nga lakang sa provinsyal nga kagamhanan aron maanda mga lalawigan batok sa posibleng epekto ni ini nga gilauman nga makahatag karaot sa sayong bahin o buwahing bahin sa tuig 2027. Sumala sa Kapitolyo, nakita ni Governor Damian Mercado ang panginahanglan sa pagporma o usa ka task force o paghimo sa El Nino Preparedness Plan human sa mga taho gikan sa Pag-asa o international weather stations nga nagpakita og taas nga posibilidad sa pagbalik sa mga weather phenomenon. Pinagi sa workshop, gitumong sa mga departamento sa probinsyang paghiusa o pagkoordinar sa ilang paningkamot aron matubang ang posibleng kakuwang sa supply sa tubig, mga problema sa panglawas nga mahimong dala sa grabing kainit o ang posibleng pagkunhod sa produksyon sa agrikultura. Gilauman nga pinaagi sa mga task force o preparedness plan, mas mapaligo ang kapasidad sa Southern Leyte sa pag-atubang sa mga hagit nga dala sa taas nga temperatura o kakuwang sa uwan sa umaabot ng mga tuig. Balita gikan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte,
Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report, Dalia Oret. Good morning, Eastern Visayas! Samtang ubi industry sa baybay mas gipaligon pa, field root crops nagpahigay ng ubi production training sa mamaguma sa Dakbayan. Ani ang detalye sa akong report. Nagpadayon ang paningkamot sa Philippine Root Crop Research and Training Center kung field root crop sa Visayas State University sa pagpalambo sa industriya sa ube, labi na sa produksyon ni ini pinagi sa pagbansay sa mga miyembro sa Baybay Root Crop Farmers Association. Ipahigay ng mong training aron mapalawom ang kahibalo sa mga maguma sa hustong mga pamaagi sa pagtanom o pagdumala sa ube, usa sa mga high-value root crops o lagutmon nga adunay dakong potensyal sa merkado sulod ug gawas sa nasod. Si Science Research Aide Ricardo Maranggit mao'y nangulo sa pagbansay, din iyang gipasabot ang mga angayng buhaton gikan sa pag-andam sa yuta, pagpili sa kalidad nga tanom, pag-atiman ini hangtod sa hustong panahon sa pag-ani sa ube. Usa sa mga importante nga bahin sa training mo ang hands-on demonstration sa gitawag nga Minnesota Propagation Method, usa ka modernong pamaagi sa pagpadaghan sa planting materials o igtatanom pinagi sa pag-slice sa tuber ngadto sa gagmayng hiwa. Matud pa sa mga eksperto, kini nga teknolohiya makatabang sa mga maguma nga makapadaghan sa ilang igtatanom samtang mapadayon ang kalidad sa produksyon. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa teknikal nga kahibalo sa mga partisipante ug pag-awhag sa paggamit sa mas epesyente ug malungtarong mga pamaagi sa pag-uma sa ube. Samtang nagkadako ang panginahanglan sa ube tungod sa potensyal ni ini, hilabi na sa industriya sa pagkaon, gilauman nga mas daghan pa nga mag-uuma ang makabenepisyo sa pagpalapad sa produksyon ni ini. Dugang pa